nito. Dagdag singil sa lahat ng tollways sa bansa dahil sa EVAT, ipapatupad na simula sa Lunes. South Luzon Bus Operators Association hihingi ng dagdag pasahe. Dagdag buwis na 450 sa kada stick na sigarilyo isinusulong ng isang grupo. Mga walang road corporations o GOCC nais ipabuwag na ilang senador. Russian Prime Minister Vladimir Putin sumama sa mga firefighting plane para tingnan ang lumalalang forest fires. At The Twilight Saga humakot ng parangal sa US Teen Choice Awards. Huwag pa uli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Dagdag singil sa lahat ng tollway sa bansa dahil sa EVAT. Papatupad na simula po sa Lunes, pero mas matindi ang tagok sa mga motoristang dumaraan po sa SLEX. Dahil kasabay po ng EVAT, ipapatupad na rin ang mahigit 200% toll increase. Narito ang report ni Julius Segovia. Araw-araw ba kayong dumadaan sa mga expressway? Pwes, maganda tandaan at pagsapit ng alas 10 ng gabi sa August 16, iiral na ang dagdag singil sa lahat ng tollway. Bunsod ang 12% EVAT na ipapataw ng Bureau of Internal Revenue. Katwiran ng gobyerno, malaki raw ang may tutulong nito sa kaban ng bayan. Kabilang sa mga masasapul na tollway ang Manila-Cavite Toll Expressway, SLEX, Skyway at Star Tollway, na pare-parehong nasa timog na bahagi ng Metro Manila. Sa norte, apektado rin ang toll hike ang mga dumadaan sa NLEX at SCTEX. Sa SCTEX na mula Tipo hanggang Tarlac, magiging 203 pesos na ang toll ng mga kotse, 407 pesos ang mga bus at 609 pesos naman ang mga truck. Sa Manila-Cavite Toll Expressway sa Coastal, ang dating 22 pesos sa Class 1 vehicles, 25 na. 5 pesos naman ang dagdag singil sa Class 2 vehicles at 8 pesos ang toll increase sa Class 3. Sa Star Tollways naman mula Santo Tomas, Batangas hanggang Batangas City, mula 7 hanggang 21 pesos ang toll hike. Pero mas malaking dagok ang mararanasan ng mga motorista sa SLEX. Kasabay kasi ng papapataw ng 12% EVAT, idadagdag pa ang 250% toll hike na 2 beses nang naantalang ipatupad. Kaya sa SLEX mula Alabang hanggang Calamba, 85 pesos na ang dating 22 pesos na toll sa mga kotse. 170 naman ang dating 43 pesos para sa mga bus at magiging 255 pesos naman ang dating 65 pesos na toll sa mga truck. Paliwanag ng TRB, kailangan na raw bawiin ng investor ang ginastos nito sa SLEX at kung di matutuloy ang implementasyon, baka makasuhan pa ang gobyerno ng breach of contract. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Hihingi po ng dagdag pasahe ang South Luzon Bus Operators Association dahil sa nakaambang toll increase. Kaunay na balitang yan, makausap natin si Ginoong Homer Mercado, presidente po ng South Luzon Bus Operators Association. Ginoong Mercado, good morning. Good morning, Sir Igan. Opo. Homer, magkano yung ano? May figure na kayo? Magkano yung papatong nyo na pasahe? May petition na kayo sa LTFRB? May papile na kami. Oo. Tingnan na namin 60 centavos per kilometer. Okay. Pero hihingi kami, habang nag-hearing, hihingi kami ng provincial authority ng mga 15 to 20 centavos per kilometer. Ano yung papataw na yun habang nag-hearing ng 60, gano'n? Hindi, yung 60, yun ang pit namin. Kasi mag-hearing yan eh. Set for hearing, pagdating ng hearing. Tawaran. Oo, tatawaran yun. Tapos provincial authority, habang pinipresenta namin yung ebidensya, saka yung may mga oppositor, hingi muna kami ng provisional relief, yung parang pasamantala. Mga 10 to 15 centavos siguro hingi namin sa kanila. Pero pag sinuma total natin, mga ano yung dulo-dulo na, magkano yun? Dulo-dulo. Kunyari, magkano ba singil nyo ngayon? Ang singil namin ngayon sa ordinary is 1 peso 30 centavos. Sa aircon is 1 peso 65 centavos per kilometer. Sino tatamaan nitong direkta? Ang kalimitang probinsya tatamaan, Laguna, Batangas, Quezon at saka Bicol area. Magkano ba yung pamasahe dyan sa Bicol muna? Sa Bicol, kung depende sa layo, Igan eh. Kung 400 kilometers, sa 130, 1.3, mga 420 yan. Pesos? 520. Yun nga. Yung gusto ko malaman yung yung suma total na, Omer eh. Yung pinakamalapit nyo, pinakamalapit na biyahe. Kung halimbawa Calamba, Manila, 50 kilometers yan. Kung sa ngayon is 65 pesos, kung mabigyan kami halimbawa ng 10 centavos, magiging 70 pesos. Ang dagdag nun ay 5 pesos. Paano pa yung yung mga truck naman na
nagbabiyahe ng mga produkto, di may iba ring hihingin yun, ano? Oo, tsaka meron pang dagdag doon, Igan, yung mga freight, yung mga lorry, yung mga nagde-deliver ng diesel, Oo. tsaka mga produktong petrolyo mula sa Manila papunta sa South. Eh sigurado mas mataas yung mapatong nila na lorry cost doon. Hindi nyo na kaya yung... Kasi sa SLEX kasi doble dagok sa inyo eh. Actually, Yung EVAT tsaka itong ano, yung ginawang rehabilitation dyan, di ba? Oo. Actually, triple whammy sa mga bus operator dito sa South eh. Triple pa? Una-una yung SLEX, toll, increase. Natungan pa ng IBAT na 12%. Oo. Tapos may 1 peso increase tayo sa diesel ngayon eh. Okay. Ay, pero pa dadaan ng ano, Star, Tollway. Yung Star Tollway, ang balita namin, kapag binuksan yung Kalambato sa Totoma, Oo. yung 260% increase ng SLT, magiging 300%. Kaya pag naging 300% yun, plus VAT na 12%, 360% ang increase ng toll dito sa atin. Yun nga, tatlong pato. Hindi nyo kaya, Mer, na ano, kayo na muna bumalikat dito, hindi nyo kaya? Medyo mabigat na yan. Actually, kung balikan lang, madali eh. Pero normally, mga 4 to 6 trips yung iniikutan namin dyan sa Kalambato, Alabang. Ilang beses yung biyahe? Average yan, 4 trips yan. 4 trips. Oo. Nako, kawawa naman pala yung mga mananakay niyan. Wala na ba wala iba alternatibo, di ba? Kayo lang? Wala na pang alternatibo. Pero tinitingnan namin kung hindi naman magbibigay siguro ng subsidy ng gobyerno, kaya tinitingnan namin kung mapababa namin ng konti yung hinihingi ng SLT na increase. At least no, sa mga frequent users gaya namin. Yung pinakamababa na pwede nyo isingil, no? Oo. Okay. Omer, maraming salamat. Thank you then again. Ginoong Homer Mercado po, Presidente ng South Luzon Bus Operators Association. Naglabas na po ng bagong toll matrix ang Toll Regulatory Board bunsod ng ipapatupad na dagdag singil. At kaugnay niyan makakausap natin si Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. Ginoong Corpus, good morning po. Ms. Rhea, magandang umaga po sa kanila. So lahat po ng tollways papatawan ho ng EVAT, ganun ho ba? Yun po ang imposisyon ng ating BIR. Yan pong EVAT na yan on toll sa kailangan po sa lahat ng ating existing tollways, Ms. Rhea. Alright, itong public hearing na mangyayari sa August 12, ang sabi ho medyo tatawaran daw ho yung presyo. Pwede ho ba yun? Magtawaran pa? Ito po kasing public hearing natin na gaganapin sa Webes, pre-hearing conference po yan sa lahat ng oppositors ng SLEX. Diyan po natin malalaman kung ano ang nagiging basihan ng ating investor at saka ang hinaing ng ating mga oppositor. At pagka nagkaroon po ng desisyon ng TRB sa kanilang pag-aaral dito sa public hearing, kung kailangan baguhin ang toll fee, babaguhin naman po. Okay. So, posible hong maipagpaliban pa itong mangyayaring pagtaas sa Lunes kung magkaroon ng pagbabago sa hearing? Hindi po kasi magiging sagabal sa pagpapatupad ng panibagong toll fee ang public hearing na idarao sa August 12. Gayon po ang naging proseso natin sa lahat ng ating mga toll fee adjustments ng mga nakaraang mga panahon. Pero kailangan na ho talaga itong pagpataw ng panibagong EVAT dahil ho, kundi kakasuhan na ho ng mga investors, ganun ho ba? Ang mangyayari po kasi sila po ang hahabulin ng BIR.